Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo na naman mga kapatid at sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. Hindi hadlang ang mga nangyayari sa ating mundo, kung ano mang mga dinaranas natin, kung ano mang mga saloobin natin. Pagdating ng linggo, hindi hadlang yan lahat dahil sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon na buhay. Nararapat lang na pasalamatan at papurihan natin ang ating Panginoon dahil siya ay Diyos na dakila na nararapat lang purihin ngayon at magpakailanman. Sabi nga sa salita ng Diyos sa Psalm 113 verse 1 to 9. Verse 1. Praise the Lord. Praise, O servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord praise both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sits, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted all over the nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits with them with princes, with the princes of their people. He settles the barren woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we worship you and magnify your name. Thank you, Lord, for this wonderful day. I did to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord, sa lahat na kabutihan at sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito at ikaw ang magiging sentro ng aming pananambahan. Touch our heart and our mind, O Lord, to worship your name and to listen to your words. We bring back all the glory in Jesus' name. Amen. Sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko ang ating music team na pinangungunahan ni Sister Nikki. Good morning po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw na naman po ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Natapos na naman ang isang buong buwan ng Agosto at tunay nga na lahat tayo ay narito pa rin para magpuri sa Kanya. Ngayong umagang ito ay awitan natin siya ng may buong puso, ng may kagalakan. Tunay nga na kung ano man ang mga dinaranas natin, ano man ang mga pinoproblema natin ay walang imposible sa ating Panginoon. Kasama natin siya at lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin sa piling ng Diyos. Tayo pong lahat ay umawit ng may papuri at may pasasalamat sa Panginoon. It's you that gives me strength.
Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe.
sadyang kay tamis, kagandahan mo magpagkailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang gabay. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang piling ko, para lang sa'yo iniaalay ang buhay ko, para lang sa'yo, para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para lang sa'yo iniaalay ang buhay ko, para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Ihanda na natin ang ating puso't isipan at mga Bible sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahayag ni Brother Pons Soliman. Isang mabiyayang umaga, mga kapatid. Ngayon po ay panglimang Sunday ng kasalukuyang buwan ng Agosto, ngayong taon na ito. Hindi lingid sa atin, mga kapatid. Mula nung March 14, ngayon po ay mahigit 5 buwan na po tayong tinatawag na under the influence of COVID-19, na kung saan ang lahat ng tao, hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya po ngayon, nandito tayo, mapapakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng online. At nagpapasalamat din tayo sa internet, kung saan ay naibabahagi ng bawat isa ang salita ng Diyos kahit hindi tayo nagpapangita personally. Alam naman natin na ngayon ang COVID-19 ay nagdo-double time at hindi natin alam kung tayo ay tatamaan, kung yung iba ay may mga tinamaan na, at ang pinakamasakit, wala pa po tayong nakikitang talagang lunas sa salot na dumating sa buhay ng tao ngayong kasalukuyan. Kaya po, tayo po ay patuloy na magsama-samang manalangin sa
ating Panginoon upang bigyan po tayo ng wisdom at bigyan po tayo ng talento at para po tayo ay magiging kapuri-puri at magiging katanggap-tanggap sa biyaya niya. Kaya mga kapatid, hindi lingid sa inyo ang aking bayaw na nag-iisang nakatatandang kapatid ni Sister Marlene ay pumanaw na. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagkiramay sa pamamagitan ng Facebook at sa lahat ng mga tumulong sa panalangin. Kami po at ang pamilya ni Sister Marlene ay patuloy na nagpapasalamat. Nawa, pagpalain po kayo ng Panginoon. At nawa, pagtutulungan po natin na hingin sa ating Panginoon ang sa pamamagitan ng panalangin na sana bago magpasko mawala na itong salot na patuloy na nananalasa sa buong mundo. Kaya maraming salamat. Alam natin na ang ating Panginoon, anumang problema, sinasabi niya sa kanyang salita, anumang bagay, anumang circumstances na dumating sa ating buhay, siya po ay nangako na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya mga kapatid, bago po natin na talakayin ang ating pag-aaralan sa oras na ito, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin kahit alam namin na nandun kayo sa inyong mga bahay, kasama yung mga pamilya at sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig ngayon at patuloy na nanonood sa kanilang TV screen or sa kanilang cellphone. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Ama na nasa langit, maraming salamat po Lord sa araw na ito na patuloy mo kami binigyan ng pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita sa pamamagitan ng online. Kaya po Lord, kami patuloy na nagpapasalamat. Hindi man kami Lord na nagkikita personally, subalit ang aming mga puso, kaluluwa ay sama-samang nananalangin, nakikinig at nagpupuri sa iyo, O Lord. At nawa po Lord, ang aming pag-aaralan na ito ay magsilbing gabay kung paano po Lord namin mapanagumpayan ang lahat ng mga problema at ang lahat ng mga delubyo o circumstances na hindi namin kayang lurukin sa aming sariling kaisipan. At alam namin na ang lahat na ito ay inalaw mo mangyari at meron kang gustong patunayan po sa amin at meron kang gustong ipabatid. Kaya Lord, maraming salamat po Lord. Ikaw ang patuloy na mapapurihan. Ikaw ang patuloy na mapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, kung meron po kayong mga Biblia na hawak-hawak sa inyong mga tahanan, o dili kaya sa inyong mga cellphone, mangyaring makipakas po kayo sa akin upang pag-aralan natin ang mga salita niya sa oras na ito. So, makikita po natin ang ating scripture reading, ang ating pong text ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Makikita po natin yan sa Magandang Balita Biblia, Pilipos chapter 2, verse 5. Sinabi po ng mga kapatid sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sa New International Version naman po, sinasabi sa Philippians 2, chapter 2, verse 5,
in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. So mga kapatid, purihin ang kanyang mga salita sa oras na ito. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan ngayon ay be a positive person. Bakit po? Pag sinabi pong positive, yan po yung mga bagay-bagay na pwede nating sabihin na advancement. Pwede rin po nating sabihin na ang lahat ng bagay ay smooth sailing. Kaya sinabi po na positive. At pag sinabi naman pong negative ang mga nangyayari, ito po ay pababa. Kaya po mga kapatid, iyan po ang ating pag-aaralan ngayon kung paano tayo magiging positibo sa anumang sirkumstansya na dumarating sa buhay ng bawat isa. Kung anuman yung mga problema, dapat harapin po natin ng may positive na aspeto. Kaya mga kapatid, ngayon kasalukuyan, ang salot ay patuloy na bumabalot sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig pong sabihin, ang ating pong buhay ay papunta po sa negative. Dati po tayo mga nag-e-enjoy materially dahil ang dami nating accomplishment para ma-please ang ating katawang panlupa. Kaya po mga kapatid, sa ngayon, kung titignan po natin na ang napapakinig natin sa news, sa mga balita, pag sinabing flattening of the curve, ibig sabihin po ay ang pandemya na kasalukuyan na nananalasa, hindi lang dito sa Pilipinas, ay marami na yung gumagaling. At kokonti na yung namamatay. At kokonti na rin po yung nagkakaroon ng sintomas na positive. So mga kapatid, ngayong panahon ng pandemya na tinatawag nating salot, alam natin walang katiyakan ang tunay na lunas. Pangalawa, alam din natin kung kailan at hanggang saan ito mananatili. Pag minsan nga, nakakalagkot isipin, kasama na ang pinahiram na buhay sa atin ng ating Panginoon. Hindi rin natin alam kung kailan, anong oras, o anong araw, anong year, niya babawi nito. At wala pong nakakaalam. Ang tanging Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, palaging sinasabi po ng ating pastor, ano man ang mangyayari, kukuhanin tayo ng Panginoon anytime, anywhere, any place. Ang importante, save tayo. Dahil ang kamatayan po ay yun ang stepping stone para makaharap po natin ang ating Panginoon face to face. Kaya po, pag tinitingnan po natin ang nangyayari sa buong mundo, ang mundo ay hindi pabuti. Pasama ng pasama mga kapatid. Kaya merong araw bago po nanalasa ang COVID na ito, may mga araw na ay ang lahat ng mga tao o sabihin natin 70% or 80% sa mga tao ay punong-puno ng kagalakan na hindi mapaliwanag. Dahil sabi nila, everything is going on smoothly. Bakit? Dahil po, punong-puno sila ng tagumpay sa kanilang buhay. Nagtagumpay sila sa kanilang mga kurso, nagtagumpay sila sa kanilang mga business. Ang lahat po ito ay pagtatagumpay ng material na accomplishment. Kaya hindi po lingid sa kahit mga Kristiyano,
kahit hindi Kristiyano, sila po ay kinokonsidera na pag ang isang tao raw po ay maraming pera, kinokonsider niya ang sarili niya matagumpay. Dahil mabibili niya ang gusto niya, pag minsan nga, pwedeng gusto niya, bilhin pa niya pati buhay ng tao. Nakakalungkot isipin po. Kung naalala niyo po ang ating dating presidente na si President Fidel Ramos, pag tinatanong po siya at ini-interview siya that time, sabi nga niya kaagad, everything is under control. Pero gaano po katotoo yun? Mula nung nagkaisip po ako, ang bansang Pilipinas, hindi na nawalan ng utang yan. Ang lahat ng nangyayari ay palaging may utang, may utang, may utang. Pero, bakit inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na ito? Dahil unang-una ang mga apektado rito, yung katulad nating na maliliit na mamamayan. Kaya sabi po ng nakararami, pag sila po ay nagtagumpay o sabihin nating tumama sila sa lottery, sasabihin, mag-celebrate tayo. Bakit? Dahil nagtagumpay tayo, nanalo tayo, so let's drink. Yun po ang tinatawag nilang positive aspekto ng kanilang buhay. Kaya po, pero taliwas po ang ibig sabihin ng positive na aspeto sa ating buhay kung titingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Dahil, sabi nga po ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, maging ito ay negatibo o positibo, ay pansamantala lamang. Para lang daw isang hamog sa magdamag. Pag nasikatan ng araw, kusang naglalaw. Ibig sabihin, hindi po siya permanente. Pwede po siyang ngayon, masaya ka, bukas, pwede kang maging malungkot. Dahil hindi po natin alam kung ano mangyayari bukas. Kaya mga kapatid, kung lahat ng positibong aspeto sa ating buhay ay biglang nakarating sa hindi nating inaasahan, biglang bumulusok sa pagbaba o pagbagsak sa ating buhay. Katulad nung kasalukuyan nangyayari dito sa ating mundo. Ano po kayang magiging reaction natin? Kung titingnan niyo po, dahil nung ako'y elementary, ako po ay kasama ni Erpat na nagpapastol ng kalabaw. Pagdating ng umaga, pag Saturday, Sunday. Kaya po hindi ko naranasan mga kapatid. Yung naglalaro ng Saturday, Sunday, hindi ko po naranasan dahil nakatoka po kami sa bukid para makatulong sa konting sakahan ng aking tatay. So makikita po lahat ng damo, lahat ng makikita mong green pag araw, pag sumikat na, wala ka pong makikita. Kung hindi, puro parang yellow na, parang iodized salt na kung titingnan mo. Mga kapatid, ang gandang tingnan talaga. Pero once na dumating na yung pagsikat ng araw, unti na pong nawawala. Minsan nga, subukan mong tumakbo na tumakbo. Pati kilay mo, may hamog. Napakalamig. Pero pagdating, pagsikat ng araw, kusa na lamang itong naglalaho. Kaya, kung ganun din po sa buhay natin mga kapatid, mapa-Kristiyano o hindi mananampalataya, ang ating pong buhay ay walang kasiguraduhan. Sometimes may saya, sometimes may lungkot. Ito po ay sa aking pagbabasa. May nabasa po akong libro, kwento po ng isang mananampalataya ito. Isang Kristiyano na mag-asawa at may mga anak sila. Bigla na lang pong dumating sa buhay nila
kahit na sila ay mga anak ng Diyos na, meron pong dilubyo na dumating sa buhay ng mag-asawa. Yung asawang babae, siya po ay nagkaroon ng serious illness of cancer na tinatawag. But think of it, mga kapatid. Ang kanya pong asawa ay on and off na po siya sa ospital na walang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya tatagal. Until finally, binigyan ng taning ng kanyang doktor. Parang walang nangyari sa dalawang mag-asawa. Tuloy lang ang paglilingkod nila sa Panginoon. Pero nung dumating yung puntong, sabi nga nung babae, huwag nating intindihin yan. Ang ating Panginoon, siyang bahala sa atin. Dahil ang ating buhay, binigay niya, pinahiram tayo. Siya rin ang may karapatan na kuhanin. So, no regret for that, sabing ganon. So, walang ginawa ang mag-asawa kundi manalangin. Kaya, hinanap nila ang problema in a positive way and in a godly way. Pero alam niyo sa totoo mga kapatid, nung malapit na siyang mamatay, itong babae, ang huling sinabi niya ay ganito, ang aking karamdaman ay patuloy at continuously threatened to take my life. That's why I am glad I already was dead, but I am now alive in Jesus. Kita niyo po kung gaano capacitive ang asawa niya. Katulad po ng patutunang kwento, harapin natin ang lahat ng mga dilibyo sa ating buhay in a positive way. Maraming pa pong mga nagpapatuto sa mga ganitong senaryo. Nababasa natin at napapakinig natin sa mensahe. Alam nyo, mga kapatid, minsan, sabi nga sa Ecclesiastes, binigyan tayo ng time na isilang dito sa mundo. Pero darating ang araw, meron ding tayong time na para kuhanin tayo ng Panginoon. So, ang dapat lang po natin gawin ay gugulin natin ang maiksing panahon na yon sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, ito po mga bagay, some pointers na pwede nating i-considera to be a positive person. Ano po yung una? We must think of positive thoughts. Yun po yun. Makikita po natin yun sa Magandang Balita Biblia. Sinasabi po ng taga-Pilipos 4, chapter 4, verse 8. Ano pong sinasabi doon sa verse 8? Bilang pagtatapos, mga kapatid, sinasabi po nito ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na, ano yun? Karapat-dapat. At ang pangalawa, kapuri-puri. Ito yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Siguro po, kung nanonood ko ng balita, hindi ko lang matandaan kung sino sa mga reporter na palaging sinasabi, kung magbubukas po tayo ng Facebook, kung magko-comments po tayo, ang sinasabi niya pala, think first before you click. Yun po yun. Sometimes, hindi lang po ang mga hindi mananampalataya ang mahirap disiplinahin ang kanilang sarili. Sometimes tayo po mga Kristiyan, hirap din tayong
disiplinahin ang ating pag-iisip. Pag minsan, we are allowing negative thinking na siyang magdodominate sa ating buhay. Pero mga kapatid, alam natin ang kaaway ng Panginoon ay siyang nagdodominate to this fallen world. So wag po tayong magpadala, ika nga sinasabi nila, wag po tayong magpadala sa matatamis na salita ng kaaway ng Panginoon. So isipin natin kaagad, scam yan. Wala pong ibibigay na maganda. In the long run, ang kasasapitan natin, babagsak tayo at negative. Dahil ang kaaway ng Panginoon ay mahilig mag-scam yan. Kaya we all know na ang atin lamang Panginoon ay siya lang ang mas may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. So, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, we must take action, replacing negative thoughts into positive thoughts. Pag sinabi pong positive thoughts, pwede po nating bigyan ng mas mababaw na halimbawa, yung palagi nating naririnig. Pag may masamang mangyari sa isang tao o sa mga pamilya ng isang lingkod ng Diyos, palagi nating naririnig, bakit karaming masasamang tao pinahaba pa ng Panginoon ang kanilang buhay? Parang unfair si Lord. Bakit? Ang isang lingkod ng Diyos pa ang inuuna niyang kukuhanin. So yun po yung tinatawag na negative aspects. O gusto ng Panginoon, harapin natin ang isang bagay ke masakit yan, ke hindi masakit ko, masaya, o anumang klaseng bagay na dumadaan sa atin. Sana harapin natin ng positive. So, ano po sinasabi? In a positive way, katulad po na sinabi natin kanina, dapat ang sinasabi natin, siguro kaya kinuha ni Lord ang anak niya dahil tapos na ang kanyang mission. At para ibigay na niya ang kanyang nakalaang gantimpala sa langit. At ito namang masasama, pinahahaba pa niya ang kanyang buhay dahil mahal din sila ng Diyos. Inaantay pa niya ang kanyang pagbabalik loob sa kanya. Diba? Napakaganda po. Kailangan po tayo mga Kristiyano, always think positive. Whatever the circumstances, always think positive. So, to be a positive person, ano po yung una? We must think in a positive thoughts. Ngayon po, dadako tayo sa pangalawa. We must see the positive sides. Sinasabi po sa mga Hebreo 12:2. Ano po sinasabi doon? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang ng trono ng Diyos. Pag minsan nakakalungkot isipin mga kapatid, maraming Kristiyano, ang nakikita nila ang pagkakamali lang ng isang tao or they ignore kung ano ang mabuting ginawa ng isang tao sa kanya. Kaya may kasabihan po tayo, gumawa man tayo kapatid ng 99% na kabutihan. Pag nagkamali tayo sa isa, burado na lahat yung 99. Ang magre-reign yung isa. Ganyan po ang trend dito sa mundo. Marami pong kakilala na ganyan. Ang dami niyang tinulong, ang dami niyang natulungan na tao. Isa siyang mananampalataya, isa siyang lingkod ng Diyos. Subalit, nagkamali lang siya sa isang bagay,
initsipwera na. Sana hindi po tayo ganun. Sana, bilang mga isang mga Kristiyano, tayo ay nagtutulungan. Para bang, nung kapanahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung pumunta po siya rito sa lupa, nagkatawan tao, hindi para siya ay pagsilbihan, kundi siya po ang magsisilbi dahil sa ating mga kasalanan, inako niya lahat. So kung titingnan niyo po siguro yung mga pastol, hindi lang po si Haring David nung kapanahonan yung bata pa. Ang mga tupa po kasi, pag lumakad sila, dire-diretso, wala nang balik-balik yan. Kailangan nakabakod talaga ang kanilang yung mga pastulan. Bakit kanyo? Dire-diretso yun. So, meron time na mawawala ang isa. So, anong gagawin ng isang pastol? Iwanan niya yung 99, hanapin niya yung isa para makasama niya yung 99. Dapat ganun po tayo. Wala pong tinatawag na laglagan, ika nga. Nagtutulungan. Kung nadapa man yung isa, tulong-tulong po tayo na iangat natin. Kung naging negative man siya, tulong-tulong po natin ibalik sa positibo. Ganun po dapat ang isang Kristiyano. Dahil sa katotohanan, wala pong perpekto na isinilang dito sa mundo. Kahit pangalan po niya ay perpekto, hindi pa rin siya perpekto. Dahil lahat tayo ay nagkakamali. So, to be a positive person, each and every one of us must only look for the good and look only to Jesus, which is the author and finisher of our faith. Yun po. Ang pulutin lang po natin yung good, itapon natin ang mga negative na nakikita natin. So, yun po yung dapat na maging tinatawag na kaugalian ng isang Kristiyano. Again, yung una po, to be a positive person, ulitin po natin, we must think positive thoughts. Ano po yung pangalawa? We must see positive side. So, yung pangatlo, we must speak positive words. Think, see, then speak. At pong sinasabi sa mga awit 105 verse 2. Ano po sinasabi doon? Siya ay purihin. Handugan ng awit ang ating papurihan, ang kahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Mga kapatid, hindi po lingid sa atin na maraming tao, they talk mostly about evil and bad. Yung tinatawag na sa English na harsh word na tinatawag. So, sa kanilang kapwa, palaging may maririnig ka na hindi mo malasahan kung di ka sanay na makakarinig. Subukan niyo po, dahil po kami ay nanggaling at isa na rin ang iyong lingkod. At that time, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, pag sinabi mong meron tayong happenings mamaya, merong inuman doon, hindi magdadalawang isip yan. Saan ba yan? Saan ba yan? O sige, magdadalawang pulutan, mga ganon. Pero, yayain mo ako. Sabi niya, engineer, baka pwede ka mo kaming samahan mamaya. Meron kaming Bible study sa bahay. Di ba malapit lang kayo doon? Wala akong panahon dyan. Ang dami kong dahilan. So, parang kabaligtaran po ang nangyari. So, mas gugustuhin pa ng mundo na bigyan ng kalayawan ang sarili niyang laman. Na alam naman niya sa isang iglap lamang, pagpikit niya, iwanan man lahat ang mga ito. Kaya,
Di ba sana kung ang sinasabihan natin, kung ang pinaparatangan natin ng masama ay totoo. Kaya pag minsan fake news, di ba? Kaya meron tinatawag na chismoso tsaka chismosa, di ba? Di ba sana kung ang chinichismis natin ay ang salita ng Diyos, mas maganda pa. Pero sometimes nakakatulong mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic. Merong isang chismoso, pinuntahan yung mga kapitbahay. Dali kaya, punta tayo doon. Sabi niya, merong nagbibigay ng mga ayuda. Hindi siya para mahuli kayo. Kita nga, chismis yun, pero totoo, hindi siya fake news. Sana, pag nagsalita tayo, sana yung, di baling maiksi ka nga, importante, totoo. Kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya, pagsikapin natin na bantayin ang ating dila. Bakit kanyo? May kasabihan tayo, di ba? Ang dila daw ay parang isang mali na kaya niyang sunugin ang napakalaking kagubatan. So, we have to talk positively, mga kapatid, na ang ating Panginoon lamang ang mag-glorify at tanging siya lamang ang maitaas sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya at sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya, yung pananalita po natin, sana ang Panginoon lang ang mag-glorify, hindi po ang kanyang kaaway. So, pupunta tayo po sa pangapat. Ano po yung una? We must think positive thought. Ano yung pangalawa? We must see positive sides. At ang pangatlo, we must speak. Ito po, maganda po ito. We must speak or talk positive words. Then, number 4, we must perform a positive deeds. Ito na po yung makikita sa atin. Ito na po yung aplikasyon. So, ano pong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Makikita po natin siya, Colossus chapter 3 verse 23. Ano po sinasabi doon? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Bakit mostly ang ginagawa ng isang tao ay negative? Nandiyan yung tinatawag na selfish ambition. Gusto lang niyang ma-please ang kanyang sarili. Yung kanyang ambisyon lang gusto niyang maiangat. So, saan po patutungo yun? Siyempre, pag ang hangad mo ay selfish ambition, so kalakip nun, ang ginagawa mo, you have to do dishonest doings. At ang masama doon, lahat ng mga tao na ito na gumagawa ng ito, they continue displeasing God. Kaya, by nature, alam naman natin po, mga kapatid, by nature, likas na sakim, likas na matakaw, at walang kasiyahan ang tao. Kung titingnan niyo po ang nangyayari dito sa mundo, kahit masira na yung kapwa mo, kahit kapatid mo pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, kahit babagsak pa yan ang importante, ikaw ay aangat, masaya siya doon. So, sa ano man ang mga ginagawa bilang mga tinawag ng Panginoon, kailangan makikita po sa atin ang kabanalan ng Panginoon. Ano ba sinasabi sa salita? Be holy, for I am holy. Purihin ang Panginoon. We must be truthful. We must be ready na dapat na maiangat natin ang naliligaw na tupa o yung mga taong nasa ibaba. At maging buhay na patutuo tayo
ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po sinasabi sa salita ng Diyos? Whatever we do, whether we drink or eat, do it for the glory of God. So, bago po tayo pupunta sa pangalima, ulit-ulitin ko lang po. So, ano pong unang pwede nating panghawakan para matutunan natin tayo maging positibo sa aspeto ng ating buhay? We must think positive thoughts bilang mga Kristiyano. We must see positive sides. At ang pangatlo, we must speak positive words. At ang pangapat, we must perform a positive deeds only. And lastly, number 5, we must only attend positive places. Ano po sinasabi sa mga awit 122 verse 1? Ako ay nagagalak, sabi ni David, nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. So, pag sinabi pong a-attend tayo sa positive place, yun lang pong pwede nating atinin. Siguro po, hindi lingid sa inyo at sa mga iba nating mga kapatid na nakikinig, lahat po tayo ay dumaan sa tinatawag namin noon na ABS-CBN. Hindi po yung ABS-CBN na katulad ng GMA. Hindi po yun. Pag sinabi mong ABS-CBN, nandyan na yung alak. Nandyan na po yung babae. Nandyan na yung mga clubhouse, mga beer house, nightclubs. During that time, para ma-please lang ang pangangailangan ng layaw ng laman. Yan ang kinoconsider natin noon, mga positive places, because of enjoyment. Siyempre, masaya po tayo dun eh. Kaya lang, panandali lang po ang saya na yun dahil kinabukasan, hindi ka na makapagtrabaho, masakit ang ulo mo, sira pa yung, wala ka pang pera, butas pa yung bulsa mo. Pero ngayon po mga kapatid, ngayon po ay tayo mga Kristiyano na, dapat sa lahat nating pinupuntahan ay kung saan napiplease ang Panginoon. Katulad po ng bahay na panalanginan. Ngayon pong panahon ng pandemya, kung saan po ang bahay ng ating mga kapatid, dahil GCQ na tayo, pwede na po tayong pumunta sa kanila kung mayroong Bible study, pero meron pong limitasyon. Observe social distancing at nakamas. So, yun po yung mga bagay na dapat lang na pinupuntaan ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Mga lugar na kung saan ang pinag-uusapan ang salita ng Diyos. At marami pong iba. Hindi lang po, pwede po sa mga park, as long as na ang nag-uusap po, ang pinag-uusapan natin, ang nakasentro, ang ating Panginoon lamang sa ating pag-uusapan. Wala pong pinag-uusapan na katulad na nangyayari ngayon. Pag sinabi ng IATF, hindi na liquor ban, na magsasaya na lahat ang mga tao. So, hindi po yun. So, kailangan yung mga positive places na atin na natin, yun lang po yung kung saan nagpupulong-pulong ang mga Kristiyano. Katulad po ng si Joel Camarin, si Joel Nova, si Joel National, at iba pong sekta na kung saan na ang ating Panginoon ay siya lamang nasa sentro at siya lang po ang mapapurihan. So, and we must consider na negative place, alin po yun? Siyempre, Kristiyano po tayo, yung mga entertainment. Nandyan po yung mga lugar na hindi lang po yung entertainment, yung mga pinupuntahan ng mga tinatawag na nagbebenta ng mga laman, mga ganun po. Kaya po sa ngayon, sarado po lahat yung mga yan. So, yun po yung mga negative places na dapat
hanggat maaari, selyuhin na po natin yan. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos dahil ayaw po ng ating Panginoon na haharap sa Kanya dahil siya ay malinis, siya ay holy, so we must be holy sa Kanyang pagharap. So, as a Christian, kailangan ang tanging protocol natin ay maging positive Christian. So, we must attend church faithfully. Pangalawa, go with God and He will go with us. Sa ating pong pagtatapos, ipamuhay na natin na ang isang anak ng Diyos ay taglay ng positibong aspeto sa kanyang paglakad sa Panginoon. In conclusion po, to be a positive person, we must always think positive thoughts. Pangalawa, we must see positive sides. At pangatlo, we must speak positive words. Pang-apat, we must perform positive deeds. And lastly, we must attend positive places. Purihin nating Panginoon, nawa ay pinagpala po tayo at nawa ay naging karagdagang kaalaman kung paano po natin mapanagumpayan ang ating kasalukuyan na nangyayari dito sa ating mundo. Kailangan po maging protocol po natin na magiging positibo po tayo sa lahat ng ating gagawin. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, dear Father God, tunay nga po Lord na napakabuti mo sa amin na alam namin na kami ay parang maruming basahan lamang sa iyong harapan, O Lord. At nawa sa aming napag-aralan ngayon ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At nawa po Lord na katulad na hindi nakapanood na ito at may apply po na at may bahaginan po namin ang mga kapatid namin, kamag-anak, kapitbahay na sana ano man ang mangyari, alam namin na pinangahawakan namin na ang salita mo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po Lord. Ang lahat ito'y binabalik po namin sa may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Amen.